Nagkaharap na rin si LeBron at si Kevin Durant matapos ang 5 taon dito sa regular season. Nakuha ng Lakers ang una nilang panalo kontra Suns. Back-to-back layup yon kay LeBron sa endgame. Meron siyang 10 points sa fourth quarter. Yung Suns naman sa endgame walang mapuntahan na hinahanap nila si Kevin Durant. Umiskor siya ng 39 points, 11 rebounds, nalagpasan niya pa si Hakeem Olajuwon sa all-time scoring list. Second leading scorer nga lang nila si Eric Gordon. Susunod doon si Godwin. Na foul trouble pa si Nurkic. Sa Lakers, sabi nga nila minutes restriction, kaso winnable game kasi to sa Lakers. 35 minutes si LeBron na may total na 21 points, 8 rebounds, 9 assists, 2 steals, 2 block at 5 turnovers. Naging point guard pa doon si LeBron, lalo na yung mga handoff pass niya sa kanyang mga ka-teammate. Hindi rin siya umiscore ng third pero nasa 3 assists naman siya doon. Si Anthony Davis, 29 points, 14 rebounds at nasa 3 steals din. May kasama pa yung 3 blocks. Yun din na nagkokos ng talo dito sa Suns. Walang legit point guard. Nagkaroon ng miscommunication pa si Nurkic at si KD kung saan nung nakakahabol na ang Lakers. 28-11 sa fourth quarter ang LA kung saan lamang doon ang Suns papasok ng fourth. Si Kevin Durant dino-double team na, merong AD sa harap, Christian Wood sa likod. Laging merong help defense sa kanya dahil alam naman nilang dun pupunta yung bola. Sa last game ng Suns, 5 turnover kay Booker kaya nakakahabol doon ng Golden State. Nako-convert pa nila. Si Kevin Durant may 8 turnovers na nangyari sa kanya. Doon din nagkaroon ng run ng Lakers at siya din ang hahanapin ng kasama niya kapag nasa kabila naman o nasa opensa sila. Wala din makita doon na legit second option ang Suns. Nung nakakuha ng 5 foul si Nurkic, si Kevin Durant ang naging sentro. Small ball lineup noon ng Suns. Si KD ang bumabantay kay Anthony Davis, siya rin ang uupensa sa kabila na may 2 bantay na malaki din. 24-16 turnovers ang Suns, 8 doon galing kay Kevin Durant, 3 galing naman sa less than 3 minutes kung saan crucial pa ang game. Nakakuha pa ng pass break ang Lakers doon. Meron silang total sa game na 16-6 kontra Suns. Bago ang game, sinabing depleted ang Suns dahil walang Booker na merong injury. Ang report doon, idadaan pa sa MRI. Ang balak pa kay Booker maglaro sa November 1 versus San Antonio. Malalakdawan yung October 29 versus Utah Jazz. Yun pa lang ang balak gawin ng Suns dahil hindi pa talaga lumalabas ang result ng MRI para kay Booker. Kapag naman lumabas na malala yung injury niya, medyo mapapahaba ng konti kung sakali. Si Bradley Beal naman ang unang game dapat niya versus Golden State kaso hindi siya pinalaro dahil sa precautionary measure. Nagpa-practice na rin naman si Bradley Beal. Yung versus Lakers, hindi siya pinalaro sa parehong dahilan. Inaasahan din makakalaro siya next game dahil walang Booker doon. Ang expected, makakapaglaro sa Suns itong si Bradley Beal kapag versus Utah Jazz. Dahil nauna nang sinabing hindi sigurado yung kay Booker. Adjustment kasi ang kailangan gawin ngayon ni Frank Vogel na kapag wala yung 2 scorer, ay nahihirapan nga sa endgame si Kevin Durant. Kitang-kita yung kanina ng pinagsama ng mahabang minuto si AD at itong si Christian Wood. Dahil merong babantay kay Kevin Durant, wala siyang mapapasahan basta-basta. Pipilitin niya yung tira.